Ilang beses mo na din bang sinabi sa sarili mo na magpapapayat ka na pero lagi na lang back to zero? Okay lang yan, sis. Kasi alam mo ba, today ay special ang ating episode kasi kung sa lalabas tayo ay meron tayong i-interviewin. At ang mga i-interviewin natin ng mga taong na to ay yung mga tao rin na nag-try na din magpapayat. So, yan yung aalamin natin ano ba yung mga secrets nila, bakit mas pumapayat sila ngayon, and ano ba sa tingin nila yung mga mistakes na sa tingin nila bakit hindi sila pumayat before nung nag-try sila. So, mag-start na tayo. Now na. Uy, bakla! Ano na bakla? Kung malaman ng bakla ako, te. Ay, nalaman nyo na ba? Obvious ba? Huwag mo na sabihin, huwag mo kayo na-out sa public. Ay, Whoosh! Sure na. Ay, pero alam niya ba na nabawasan na to ng ilan nga yun, bakla? 21? Mga 300 pounds, gano'n. 21 pounds ang latest, guys. Uy, pero 'di ba kasi, alam nyo kung ba't ako sobrang happy for him? Kasi, since nakilala ko to sa Jam, like before, naalala mo, Ano na naman? nung nagsistart I-out ka mo. magpapayat, di Oo, ba? day. Oo, noong 2020 pa yun. Oo, Nagkakilala pandemic. kami ni Coach Charles noong 2020 sa TikTok. Yes, pandemic pa yun, di ba? Pandemic babies. Tapos nagla-live pa siya doon, nag-workout siya, kumakain siya, nag-meal prep siya, ganyan. So talagang alam ko na talagang gusto niya talaga magpapayat noon pa. Pero Yes. nakita ko na parang ngayon, mas bongga yung progress niya and sobrang happy niya. Like, hindi siya stressful unlike before. So, tingin mo ba, like, what changed? What changed? Oo. Mas maganda ako ngayon. Sorry. Like, parang tayo ng Ano podcast. nga eh? Ano ba? Parang kasi before, let's talk about before. Before kasi was, una-una, ang kailangan niyo maintindihan, ang pinaka nag-i-impact sa ating fat loss or weight loss is the nutrition. Like 80% is nutrition, Coach. True. And then And 20%. then the rest is like cardio and strength. Correct. Diba? So, unang-una sa lahat, sobra ko mag-binge eat dati. Kasi ever since, calorie deficit ako. So, with calorie deficit, ang calorie intake ko noon was 1,800 lang. Oo, naalala ko. So, si auntie mo, everyday gutom. Oo, sobra. So, I was super, like, gutom everyday. And then, sobrang strict kasi, alam mo yun, like, I cannot eat, like, things that I wanna eat. So, the more you deprive and the more you're hungry, Correct. is the more lumalabas yung urge to eat more. Yung Mas cravings nag-crave, mo. diba? Yun yung impact. So, doon ako nag-binge eat, gano'n. Tapos, walang kwenta. Tapos yung workout ko noon was really, really, like, isipin mo dahil nagpa-plank na ako noon, te. 300, context lang, 300 plus pounds ako noon. Tapos 1.8 lang yung ko. Calorie intake mo, Oo. di ba? Tapos grabe shook din workout ako mo. noon. Like, sabi ko, crash diet yan, Oo, di ba? wala naman nagka-crush. Charing! So, yun ang nangyari sa akin. Pero ngayon, kasi is, so, disclaimer lang, background lang. So, I started 2020, 300 pounds. So, ano nangyari sa akin nun? So, nag-stop ako sa fitness journey ko. So, ano nangyari sa akin nun? Parang nag-rebelde moment. Tinopak ang bakla. So, ngayon, umabot ako nung last week of December na 2023, umabot akong 467 pounds, which was my heaviest. Yes. So, that's what happens when you do crash diet, guys. Tapos, I started again. I got my coach. Ayan. And then, online coaching lang yun. And then, he gave me 4 times a week pa rin naman na workouts. So, syempre pang obese. Yung very low impact lang siya, no? And then, my calorie intake was 3,500. 500. So, alayo me. Halos like 50% up, no? Halos. Sabi ko, Coach, 3.5? 1.8 nga lang ako dati. Ayun pala kasi, ginugutom ko sarili ko. So, 3.5. Ay, yung 3.5 na yan, hirap na hirap ako dyan. Mahit, di ba? Oo. Kasi, you know what I mean? Like, ayun, I track everything. So, ang pinagkaiba ngayon, may timbangan ako lagi. Like, when I go pakita out, natin ang mahiwagang timbangan. may timbangan ako. So, may timbangan ng food when I go out. In my house, I may own timbangan. And, everything's measured. Tas lahat, naka My Fitness Pal. Nabibili sa Shopee, Coach. Mura lang yan. So, on 3.5, I am now down to 2.5 na lang. 2.5 calories na.
Para sa akin, ito yung sakto sa akin now. 2.5. Minsan, nadadamihan ako. Minsan, kulang sa akin. Why? You think? It's the choice of food. Oo. Calorie Kasi dense ba? iba yung ang tawag doon, Coach Clarily. Calorie dense. Yun. Basta yun, te. Oo. Oo. Tapos, ayun, ang pinagkaiba din, dati home workout ako. When I started with home workout naman this year, but now I enrolled sa Anytime Sa Fitness. gym, So, kompleto yung gamit, may nag-guide din sa forms. So, si coach pa rin naman yung aking coach noon. Siyempre, online, taga Cebu siya. So, yung pinaka-program po, pinapakita ko dun sa coach sa AF para lang i-guide niya ako sa forms, sa equipment. So yun, that's what I've been doing. Plus, kung maganda sa journey ko is yung relationship ko sa food. Food. Oo, sobrang natuwa ko ngayon sa food niya. Like Oh. before, no, konting backstory lang. Nakikita ko talaga, sabi ko, te, puro kangkong kinakain, di ba? Naalala mo yun, Tawag ka te? sa akin kangkong yun dati. Oo, di ba? Kangkong, tapos like puro chicken, di ba? Chicken. Oo. Ngayon, I can eat anything. Yes. Basta tama ang timbang, tama ang log, tama yung calories, tama sa macros. Mas happy siya At ngayon. saka mas maganda ngayon, may mga like, if you go on a diet now, ang daming alternatives. Like, for example, the rice, ang pangit natin ng brown rice, red rice, adlay rice era. Ngayon, meron ng dry shirataki rice na super low in calories. Tas, Mas masarap. para siyang white rice lang talaga. Tapos, if I want ice cream, meron na ngayong mga Korean yogurt na tigo 100 calories lang, 180 calories. So, whenever I crave for ice cream, I have ice cream yogurt, ganun siya. And many more. Like vegetable juice, ang dami na out there. Kasi dati, unti lang dati, tapos pamahalan. Correct. So, at saka right now, when I see food, hindi siya parang bawal. Parang, now it's okay, so timbangin natin. Yes. Tapos, ilagay natin. And then we adjust. Ganun na ako ngayon. Tapos, whenever I crave, I have to give in sa craving. Basta pasok siya sa calories para hindi ako ma-deprive ba. Kasi pag na-deprive ako dyan, pag hinanap ko yan, sobra-sobra naman. Totoo yun. So, ang ganda nun. So, ang takeaway ko doon was yung relationship mo sa food. No? Yes, I think that's the most important part Oo. talaga. And then, actually, hindi ako consistent sa workouts ko eh. Hindi consistent eh. Like, 2 times a week, dapat 4. Minsan nga, may time na 1 time a week. Pero importante talaga is my nutrition. Pero alam mo, napansin ko din, parang feeling ko mas ka ngayon, mas intentional ka sa sa diet mo, sa pag-workout mo. Parang may naka-allot ka talaga na time for your Oo. Kasi, when I started reading Atomic Habits, Yes. sobrang laking tulong no na parang it's okay to create goals, but it's best to create systems to make that goal happen. Correct. And you take it I take it now a week at a time. Dati kasi, ang goal ko is long-term goal na parang kailangan ma-reach ko na yung 280 pounds. Parang Ganyan. nakatingin ka dun sa goal end. agad. O, sa Pero end ngayon, goal and it's result. a weekly thing. So, ang goal ko ngayon is I have to lose 2 pounds a week. Ganon. So, para sa akin, mas siya. Parang chinap mo siya, no? Hindi siya stressful. I'm super busy right now. I have face-to-face clients. I have evening clients online. And I have to make sure na nag-fit siya sa schedule ko. And it's happening. I have a system in place right now na works for me. Na it's Yun yung mayaman, di ba? Doon. Hindi talaga. I'm a slap soil. Huwag kang dyan. Anyways, so yun yung nag-work for me now. Add systems para, alam mo yun, everything will work. Hindi siya mas stressful ngayon. Yeah, I mean, hindi talaga. Pero it's not an easy Oo. It's not easy dahil. Like ilang years yun, Wala Dal, from namang madali. 2020, di ba? Oo. At saka maganda ngayon, when I bounce back, alam ko na yung pagkakamali ko dati. Yan. So talagang natuto siya from before 2020 na on and off siya sa diet, di niya alam yung parang kakainin niya, ito, hindi to pwede. Pero ngayon, nagugulat ka ako, sabi ko, wow, si Baklo ay salad. Gusto na niya yung salad, di ba? Sarap na salad ay. Oo, tapos busan mong mayonnaise. Naalala mo, di ba? Nakikita nyo din yun sa mga stories before, sa mga posts, di ba? Lagi tayong nagba-buffet, ganyan. Actually, yung buffet table namin, nasa table namin, wala sa buffet table. Oo,
Oo, okay. Pero iba na ngayon. Like, pag lumalabas kami, napaka na namin sa food. Like, natutuwa ako dun sa progress. Conscious eating talaga ngayon, te. Oo. Ako natuwa talaga ako dun, te. Hindi na kami mukhang baboy, ganun. Hindi na kami katulad before na yung Oo. table namin parang puro talaga kala mo nag-buffet kami pero nasa resto kami. Oo. So, Ganong level. ganun talaga. I mean, kaya feeling ko pag naranasan may hirap na maging sobrang bigat, yun din talaga yung nag-push siya. At saka yung nag-push siya sa akin, of course, as a breadwinner, di ba? The longer your life is, the more you can help your family. So parang yun yung why mo, no? Yung makapag-provide better sa family. Like if you're healthier, Kasi walang kwenta yung Pera. yung trabaho, pera, pagka Yes. sandali mo na siya makuha kasi correct. hindi ko naman sinasabing basta mataba ka, mas maiksi buhay mo. Pero like, I mean yung I'm not healthy, possibilities. mataba oo. ako, hindi rin ako healthy, may high blood ako, di ba? Uric and everything. So, chose to, like 2024 is all about me choosing myself first before anything else. Gusto ko yan. And the rest will follow. Mga Gusto ko yan. Tingin mo, bakit hindi ka pumapayat before? masyadong restrictive yung diet. So yun, no? Yun talaga. Yun yung cause ng binge eating. Anything that will cause binge eating will make you eat higher than your calorie maintenance. Okay. So ano Ganun. ma-advise mo sa kanila na nagtatry Ako, magpapayat? ang focus talaga ko ngayon is relationship with food. Yun talaga. That's the number one. Pero ang pinakaunang decision mo dyan is, do I really want it? Yes. Actually, no? Do I really want it? Kasi you won't do anything. How badly you want it. Like, di ba? Parang ano lang yan eh. Parang nagtatanggal ka ng sigarilyo. Dati kasi nag-iossi. So, it's all about changing habits. It's a mental thing also. So, tama yung big why. If your big why is there, the rest will follow. Di ba? Parang pag may no-pursue kang jowa, te, di ba? Mahirap yun, te. Pero pag nilaban mo, di ba? Nire-reject ka pero nilalaban mo pa rin. Totoo naman, di ba? Ganun siya. Oo. Wait lang. Ikaw kailangan yun. Ang arte mo, te, no? Nakaka-relate siya ni, alam mo ba yung story? So, ba yung storya? Sabihin ko, te. Ikat natin to. Cut. So yun, no? Thank you, Akla. Alam mo, ang ganda ng mga na-share niya. Siyempre maganda ako eh. Oo, bukod doon, 'di ba? Kasi yung experiences niya with losing weight, alam ko maraming nakaka-relate sa kanya na nag-try na before, tapos nag-fail, try ulit, and then try again, 'di ba? So yan, thank you sa mga na-share mo May bayad to, te. today. Oo, may bayad pala. May TF pala siya. Charing lang. So yan, maraming salamat. Alam mo, knowing Jam since 2020, sobrang natuwa ako dito sa conversation na to. Kasi parang dito ko lang talaga nasabi sa kanya in person na talagang I'm really that happy for him dito sa kanyang progress, sa kanyang phase 2 ng pagpapapayat ngayon. As in, it's really different compared before, no? Mas talaga siya. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga sinabi niya was number 1, yung relationship niya sa food ngayon. Mas conscious. I mean, hindi na siya sobrang conscious. Unlike before na, ito, bawal yan. Ngayon, like, alam niya kung na pag gusto niya kainin to, pwede niyang kainin to. Basta tinimingan niya, pasok sa kanyang calorie intake, pwede. And number 2, gusto ko rin yung sinabi niya na kapag nag-crave siya, nag-give in siya. Kasi alam ko marami yung nagkakamali sa part na to na kapag nagki-crave sila, pinipigilan nila eh. And ang craving kasi natin, all the more na pinipigilan mo yan, the more talagang yung desire mo na kainin yung food na yan, mas lalo siyang tumataas. Kasi parang dinedeprive mo yung sarili mo, hindi, pinipigilan mo, the more mo siyang mafe-feel lalo. Number 3 na point na nagustuhan ko sa sinabi niya was yung meron talaga siyang goal eh. As in, sinabi niya sa sarili niya na yung kanyang ng goals ngayon, hindi katulad before, di ba, na, ito yung goal ko. Yun, doon lang siya nakatingin, doon sa end result nung goal na yun. Pero ngayon, ang ginagawa niya is dinidivide na niya ito into weekly na mga doable na tasks. Ako naman, ang take ko dito is, that's good, ano? Pero if you can do it on a daily basis, which I'm sure nagagawa niya yun, no? Siguro hindi niya lang parang nabanggit yun, pero I'm sure yun yung ginagawa niya. Kasi imagine, di ba, everyday tinatrack niya yung calorie intake niya, yung food intake niya, nilalog niya. So
May ginagawa siya everyday. So, and then, meron din siyang workout, 'di ba? So, ganun yung mas maganda. Parang imbis na nakatingin ka dun sa malaki na dulo na parang ang hirap abutin. Kaya minsan nade-demotivate tayo magpapayat. Kasi masyado tayong nakatingin dun sa end result na sobrang layo. Feeling natin, sobrang laki siya na hindi natin siya maaabot. Unlike kapag sinet natin siya na wait, what if ang goal ko ay everyday itong mga daily action steps na to? Like, okay, itatrack ko yung food intake ko, i-make sure ko na nakakakain ako ng gulay, yung mga food sources ko, like whole food siya, hindi siya masyadong processed, o kaya naman, meron akong movements everyday, kilos ako sa gawaing bahay, mas naglalakad ako more, o kaya naman, mas sumasayaw ako, mas nakafocus ako sa aking pagkain, hindi ako yung kumakain na distracted. Kapag hinimay-himay mo ng ganitong maliliit na daily action steps yung pagpapapayat mo, I am so sure na magiging motivated ka ng mas gawin yung iyong weight loss journey. Kasi alam mo na, ito lang pala yung gagawin ko everyday. Madali lang to. Doable to. And yung next na nagustuhan ko dun sa kanyang mga points na sinabi ay meron siyang why. Alam mo, napaka-importante ng why sa kahit anong bagay na gusto mong ma-achieve. Goals man yan, personal goals man yan, sa buhay mo, o kaya naman sa pagpapayat mo. Kahit saan yan, kailangan may why ka. Bakit mo ba siya gustong gawin? Kasi baka mamaya ginagawa mo lang dahil na baka mamaya, yung mga friends mo nagpapapayat, gusto mo rin magpapayat. What if nagpapapayat ka tas alam mo na, ginagawa ko to kasi feeling ko mas mas hinihingal na ako ngayon, mas nahihirapan na ako na kumilos araw-araw, mas feeling ko mas bumabagal ako ngayon, mas hindi ako productive, o kaya naman feeling ko hindi na ako mas less na akong maganda, although alam naman nating lahat tayo maganda in our own way, di ba? Pero alam mo yun, yung nadadamay na kasi kapag once na nadadamay na yung self-esteem natin, then for sure, isa yan sa mga pwede nating gawing reason bakit tayo, or bakit gusto nating magpapayat. Okay? So, sa case ni Jam, na gusto niya magpapayat kasi gusto niya mas makapag-provide more sa kanyang family. Kasi syempre, di ba, meron na din siyang high blood and all. Naalala ko nga, meron din tayong isang CZ na nagpapayat siya. Talagang nag-decide talaga siya kasi parang nahihirapan na siyang parang tumayo. Hindi siya makapag-serve well sa kanyang family kasi nga nahihirapan na siya dahil sa bigat ng katawan niya. So, kung ano mang reason yan, personal man yan or what, mas maganda isulit mo yan. And dapat meron ka talaga. Kung selfish man yan sa tingin mo ngayon, okay lang yan. Ang importante, okay? Nagustuhan ko din yung sinabi niya na talagang this 2024, he's choosing himself. Sobrang nakaka-relate ako dito, no? Na parang sabi ko parang, oo nga, totoo yun. Kasi dati, feeling ko parang ako naman, it's more of, yung boundaries ko, hindi ko siya ma-set before. Like, sige, oo lang ako, kahit deep inside, ayaw ko talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, since after ng healing na yun, sabi ko, pag ayaw ko, sasabihin ko talaga na ayaw ko. Pag hindi ko talaga gusto pumunta, hindi talaga ako pupunta. Like, I'm not gonna say yes just because gusto kong i-please yung tao na yun. Tapos ako naman yung parang feeling ko kawawa ako in the end. Kasi parang nag-suffer yung time ko, tas yung peace ko, diba? So, it's more of yun. Tama yan. Loving yourself. Ang pagpapayat natin, it's always a decision. 'Di ba? Gusto mo ba talaga? Kasi minsan, 'di ba, kahit na gusto mo talaga magpapayat, tapos parang, gusto mo, pero you have to decide to start. You have to do the work. Hindi pwedeng gusto mo lang, lagi mo lang sinasabi sa sarili mo na gusto mo, but then you never start. So, gusto mo, gawin mo, simulan mo. I hope nakatulong sa iyo ang video na to, and I will see you on the next one. Mwah!